Usapang paggawa ng pera, dapat wag matenga. Magpakasabik lang pagkat hatid niya sarap sa tenga. Kikilusin lahat ng umang paraan, lilimutin lahat ang makakatamaran. Iipunin pariyat hanggang sa maging lilibuin lahat, wala nang awatan. Sinabing go. So okay, ito na ang ating panibagong podcast at this is Dope, Hustle and Grow. So itong second episode natin, syempre ang ating special guest ngayong araw, syempre walang iba, Nego G. Okay. So yun, sa mga di nakakaalam, si Nego G isa sa mga isa sa kumbaga, hindi, ibig ko sabihin, isa sa main character nitong main character nitong natin, Dope, Hustle and Grow, no? So isa siya sa pinaka magre-represent dito sa atin sa Dope, Hustle and Grow. Siyempre, ang inyong lingkod, Mr. Jude. Yeah. Di mo mawawala. So, yun. So, paano natin? Siyempre, Nego G, nandito na, no? Bali, pag-usapan naman natin yung about kay Nego G, no? So, siyempre kasi, Nego, ang daming nagulat sa'yo na, uy, tangina, may bagong kaboom ngayon na, may boom na MC ngayon, Nego G. Yun. Kumbaga parang, di ba, ang daming nagulat kasi biglang, kumbaga marami nakapanood sa'yo sa mga reels, yung mga highlights ng mga bars mo, mga wordplay mo. Daming nakapanood niyan, kaya ang daming humanga sa'yo, ang dami rin nagulat na biglang boom din yung pangalan mo sa social media. Lalo na syempre, dumagdag din yung mga followers mo at marami rin mga naniniwala sa'yo. So, meron ang tanong ng karamihan, no? Bakit Nego G? Saan ba nanggaling yung Nego G? Kasi, ito, first time ko lang. Ay, hindi naman first time talaga sasabihin ko. Actually, marami na ring interview or marami na ring mga nagtanong kung saan ba talaga galing yung Nego G. Kasi ang palayaw ko talaga simula pagkabata, boss. Enggoy, oh. Oo, Enggoy. Yeah. Pagkakaalam ko pa ganyan, parang nakwento mo na sa akin dati yan. Kaso baka lasing ako kaya di ko na masyado matandaan. Alam ko, sa inuman ko rin nabanggit yan. Enggoy, yun talaga ang ko. Simula pagkabata ko, si tita ko ata nagbansag sa akin ng Enggoy. So, ayun, nung grade school at nahihilig, parang pakiramdam ko talagang para sarap ako nahihilig na talaga ako sa rap. Ngayon, dumating yung point na gusto ko na mag-record ng kanta. Gusto ko na mag-rap, gusto ko na panindigan yung pagiging rapper ko. So, nag-isip ako ng pangalan ko na hindi pa rin nalalayo dun sa palayaw ko talaga. So, parang maangas yung mga nung panahon kasi na yun, yung mga Curse One, Flick G, may mga G sa dulo, may mga 1 sa dulo. Lagyan ko kaya ng G. So, sakto, meron akong double G sa pangalan ko. So, yung Enggoy, in-scramble ko lang siya. Isulat nyo isa-isa yung letters ng Enggoy, tapos mabubuo nyo rin yung Nego G. So, may extra H lang. May extra H lang talaga. Yun talaga yung history nun. So, 2012 ko naisipang magpangalan ng Nego G. Doon nabuo yan. Kasi baka yung iba magtatanong kasi kung may Flick G. Kasi G lang Pero yung sa'yo iba Yung G mo may Y, G-Y. Yun yung Enggoy pala. So ngayon, alam nyo na kung bakit Nego G. Nirumble yung salitang Enggoy. Kumbaga, si Nego G ba? Saan ba galing si Nego G? Ano ba si Nego G? Galing ba sa prominenteng pamilya? Mayaman ba? O saan nakatira si Nego G? Saan ba ang pinaka-location niya? Kung saan siya lumaki, kung saan ba siya. Si Nego G talaga homegrown talaga, tubong purong Valenzuelano talaga. Barangay Isla, Valenzuela Okay, Valenzuela, no? Born and raised hanggang ngayon, Barangay Isla pa rin tayo. So yun, doon ako lumaki. Hindi naman kami mayamang pamilya, hindi rin naman kami mahirap na pamilya. Sakto lang talaga. Yung tipong masasabi mong kayang sumabay sa mga larong kalye na batang kaya ring mag-stay sa bahay buong maghapon, maglalaro lang ng mga video games. Kasi hindi ko masabi na ko rin sa dalawa, gitna ako kasi minsan taong bahay, minsan taong labas. Yun, lumaki ako ng ganun. Nakikinig ng mga music, yun, ganun lang. Yung pinaka nakaanuhan mo talaga, no? Nakahiligan mo bilang bata, bilang batang Nego G. So, syempre, baga, yan na si Nego, kagaya ng sinabi mo kanina na nakahiligan mo na yung pagrarap. Sino yung in-inspira mo ba sa pagrarap? Syempre,
Lahat tayo may childhood. Oo, meron. Kumbaga, sino ba yung nag-inspira sa'yo? Talagang, ba't nag-rap si Nego G? Tsaka, simulan natin sa ano. Saan ba nagsimula? Doon nagsimula. So, tanda ko pa nun, pinakilala ka sa akin ni Drex. Langyado si Drex eh. Tama pa ako nun eh. Dumating ka sa recording studio nun, naka-try ka pa. Totoo. Kasi, hindi pa naman uso yung mga motor-motor, e-bike yun eh. Bike. Tas, pumupunta kami ng studio, ang gamit namin pedicab. Para makapag-record lang, talaga nagtatry kami. Ano nga kami, actually, 3 kami o 4, salit-salitan kami sa padyak para, sacrifice talaga kasi gusto ko mag-record eh. Gusto rin ng mga tropa ko sumama sa akin. So, sinama ko sila, sige, record tayo. Ayun yung pinakaunang-unang meet ko kay Mr. Jude. Okay, so, nung panahon kasi na yan, kumbaga, si Nego G, hindi ko pa naman napapansin noong una. Siyempre, may mga main... May mga main may mga main artist ako na talagang... Siyempre, doon nakatuon yung pansin ko. Then dumating ka. Siyempre, noong una, nagsisimula pa naman that time eh. Hindi ka pa naman tipong talagang rumaraga sa akin. Hindi pa naman yung tipong... Oo. Sino to? Wala pa. Kumbaga, parang nasa stage pa lang na... Okay, sige, regular na nagre-record dito sa studio ko yan. Parang ganun lang yung dating eh. Noong una, naalala ko pa nun, nag-record ka ng track na mula first verse hanggang third verse eh. Walang hinto. Ayun yun, boss, yung love song na unang record ko. Oo, tawa ako. Ayun nga yun kasi, nakabang sinusulat ko yun, tinatanong ni Drex, sabi ko, Negs, ilang rhymes na yung sulat mo? Hindi ko alam yung ibig sabihin. Yung rhymes yung bilang. Hindi ko alam. Basta sulat lang ako ng sulat. Marunong ako tumugma. Hindi ko alam anong rhyme. Sabi ko, bahala na anong rhyme sinasabi mo. Basta gagawa ko kahit gano'ng haba. Natatawa si Drake sa akin. Ayun na, nung inilapat ko na sa studio, na walang tigil Nung time naman na yun, pumabor siya sa akin. Kasi unang-una, pagod na ako that time. Kasi yan yung era ng jackpot na... Yung sunod-sunod yung nagre-record kasi noon sa loob ng isang araw ata. Totoo. 3-4 na grupo nagre-record sa akin. Pagod na ako. Siyempre, yung tenga mo that time, tenga ko ng panahon na yan. So, parang kailangan mo kailangan mo ng rapper na hindi ganong nagkakats na. Para siyempre, yung ibang karamihan ng mga nagre-record sa akin noon, sanay na. Kaya pag nag-record, gusto nila, pulidong-pulido yung nila. Pulidong-pulido yung recording nila. Kaya minsan, para malino yung pagkakabigkas, one rhyme. Minsan nga may half rhyme pa nun eh. Putol. Kasi puputulin nila dahil ang gusto nila yung highlights ng lyrics talaga maipasok dun, mailapat nila. So yun yung mga panahon na nandun tayo sa stage na gano'n, tapos ikaw bago ko pa lang. So parang matuturing na parang advantage ko na yun yung mga time na yun. Oo, kasi nga sabi ko, ngayon sabi ni Drex. Hindi ko nalalaman sa sarili ko. Si Drex nga eh. Si Drex nga, alam niya na yung mga gano'n ng panahon na yun. Ngayon, nung time na sabi sa akin ni Drex, Kuya Jude, ano kaya natin? Pahinto natin. Siyempre, nasa boot ka eh. Hindi mo naman kami maririnig. Nasa boot ka. Hindi mo na kami maririnig. Nasa labas kami nag-uusap ni... Shoutouts kay Drex. Drex, kupal ka, putang ina mo. Nung sabi ni Drex, pahinto natin. Pinapainggan ko naman sa monitor din, sa headphone ko. Hindi, dire-diretso eh. Sabi ko, parang yung pag-record ni Nego, dire-diretso eh. Di ba dapat hinihinga? Lupat yung... Pag nagra-rap ka na, alam mong sasablay ka na. Parang aral na yung breathing eh. Ngayon, nalaro mo yung breathing mo dun sa kanta. Kumbaga, alam mo kung saan ka hihinga. Pasok pa rin yung mga next lines mo. Kaya, naintindihan ko rin. Sabi ko, hayaan mo lang ako. Kasi, ang question ni Drex sa akin, kasi yung iba, di ba, pinapaputol mo. Nandun tayo. Kasi nga, yung iba gusto nila na mas malinaw. Tsaka alam naman natin na iba, di nila kayang idiretso kasi. Pero yung sa'yo kasi that time, syempre, since nagsisimula pa lang naman, pwede na makitang turuan na ito the next mo eh. So sabi ko, along the naririnig ko kasi sa monitor ko ba nire-record ni Nego G yung kanta. Dire-diretso, walang sabi ko, pabayaan mo kasi naman, nadideliver niya naman na maayos. Yung momentum, baka imblis na mapaganda pag pinahinto mawala siya. Mawala pa. May ganon. May ganon. May mga rapper na dire-diretso mag-record tapos pag pinapakat ko, nawawala na. Hindi nila alam yung pasok, yung flow. Nawawala na sila sa flow kasi may ganon. Inaral nila yan, mga lyrics na yan. Walang mga putol-putol nirarap nila kahit naman ako. Pero actually kahit kahit sabihing matagal ka ng recording artist, minsan nangyayari pa rin. Nangyayari kahit sa akin. Nangyayari talaga. Nangyayari. So, yun, mga panahon na yun, talagang
sabi ko, nung una, wala pa, syempre. Syempre, may mga rumaraga sana akong artist that time. Ayan, Syempre, nagsisimula ka pa naman nung panahon. Ngayon, kala ko kasi parang... Talagang look up ako sa inyo. Look up talaga. Kasi ako, gagaling nito. Ang akala ko kasi noon, as customer lang, na akala ko, di ka na bumalik noon nung time na yun. Yun ang inaano ko dyan. Pwedeng di ka na bumalik, o pwede ka nang ano. And then, one time, nag-ano ka na sa akin, text pa lang nun eh. Text eh. Nag-text ka na. What's yun? Kailan ka ulit pwede? Oo. Sabi ko, anytime naman kasi araw-araw ko sa studio dahil nung panahon na yan, sa misis ko sa una, hiwalay ang bahay. Hiwalay ang recording studio. Kasi nung panahon na yung studio nasa bahay nung nila Esme, nakakaya na dahil nagtambakan yung mga tao sa labas waiting eh. So nakakaya sa mga dumarating. Yung mga bumibisit ng MC araw-araw. Nakakaya ron sa mga tumadaan na tao. Uy, tambak na yung mga tao rito. Dahil lang dun sa recording. So ang ginawa ko, para hindi naman masyadong... Nag-rent kayo ng pang-studio para hindi talaga. awkward din sa ibang artist, para komportable sila. Nag-rent ako mismo ng, as in, isang bahay, tapos recording lang yun nandun. Ngayon, pag may papasok, diyan kayo kumpulan tayo lahat dito sa loob. Kasi mga next yan eh. Pagtapos mag-record ng isa, next. Yun ang nangyari. Tapos, ayun na yung ano, di ba, boss? Di ba? Ayun yan, second punta ko. Yan na, yung nag-text ka na. Yun yung nakita kita na yun yung nakita kita na naka-trike ka na. Tapos, boss, bit ko na yung, may grupo na ako. Yun yung B13 B13. Shoutout sa B13 Productions. B13, okay. Ano yung mga yan? Ang kukulit din mag-wordplay ng mga yan. Si Arasta, J1. Yan. Kilala ko lahat yan. Yung J1, okay din. Talagang ang gagaling mag-multi rin yung mga yung grupo nila Nego G ngayon. Ang nangyari lang kasi, hindi sila nag-active. Baga parang ikaw yung natira kasi na nag-active. Pero nabit-bit mo naman talaga. Sila may talent din talaga eh. Ang galing yan. Pero ganun talaga, syempre tayo, pag pamilya, una natin. So, mas kailangan any priority. Ayun yung time na, kasi, di ba, unang record ko, parang 40 rights ko lang ako nun eh. So, yung mga kabatch ko sila na, hilig rin nila mag-rap, sama ako dyan kung saan ka nagre-record. Sige, punta tayo rito, Jackpot Music. Ayun na, yung pangalawang punta ko, sinama ko na sila. Tapos yun, parang 2 or 3 taon din kaming magkasama na. Natanda ko yun. Tapos yun na, yung second mo, sabi ko, parang okay na to. Doon ko na binanggit sa'yo. Ewan ko lang kung nabanggit na sa'yo na direction. Sunod na pag-record mo, putuli mo na. Ewan ko kung yung mga ganun binanggit sa'yo. Pero nung time na yun kasi, sige, tinuruan na kita. Next, kung di mo kaya. Kasi sabi ko nun kaya mo nga yung buong isang verse tibakin natin 2 rhymes na lang. Kasi mahaba naman ang hinga mo. Ayun na ata yung pangalawang track na na-record ko, yung hardcore na agad. Hardcore na. Barang ligaw. Oo. Yun. Kung hindi ako nagkakamali. And then, tanda mo, sabi ko okay ta, may double time karon. Yun na. Di ba, pinakilala. Ewan ko, alam ko ako nagpakilala sa'yo kay Tech9 eh. Ikaw. Kasi hindi mo naman kilala si Tech9 that time eh. Eminem lang talaga ako eh. Eminem lang talaga. Eminem lang, tama nga. Hindi ko talaga kilala yan sila, Tech, Twista, hindi. Kaya nga sabi ko nun, hindi ko talaga sabi ko may pilantik yung dila mo, ako sabi ko sa'yo nun eh. Sabi ko, kilala mo to, Tech9? Di sabi mo, hindi ko kilala mo. Sabi ko, aralin mo to. Sabi ko kasi para napapansin ko, tapos boss, may laro ka na. Ang malapit pa niyan, dahil nabanggit mo nga na may laro, yung 4, ginagawa ko na sa verse ko. Pero hindi ko alam yung tawag. Kasi nga naririnig ko na nga sa'yo. Sabi ko, putang ina, gumagano. Tapos sabi mo, marunong ka pala mag-4. Sabi ko, ano yung 4? Ano yung 4? Hindi mo alam yan. Pero chinachanting mo na rin sa ano mo. Kaya sabi ko, dami ko nang ginagawa na hindi ko alam yung tawag. Kilala mo ba si Tech9? Diba? Kilala mo ba si Tech9? Sabi mo, di wala. Ito, pag-aralan mo. Sabi ko, ito talagang kumakwatro na. Ano ngayon? Pag pinainggan mo to, magaganda ang mas malalaro mo yung lining ng 4 mo, flow, mas maganda. Pati mapa-flow mo pa. Yung delivery, angas, Tech9. Kaya sabi ko, putang ina, tasyo na. Siyempre, medyo nakukuha mo na ako. Konti na, nakukuha mo na ako ng konti. E di siyempre, tapos ka na. E di wala na ulit ako pa eh. Parang kailan ulit ang balik mo? Hindi ko, kasi nga, mas priority ako rito sa mga artist ko eh. Kasi nung panahon na yan, next, uso pa yung mga rapcon kasi. So talagang kung sino yung gumagalaw kasi nun sa Jackpot, sila Murder, sila Swistag. Shoutouts Murder, Swistag. Mga taga Malanday, sila Osip. Yan, shoutout yan. Sino ba yung mga Cruzinjo. Ang mga nagsisigalaw noon. Versikulo, Matisak, ang dami, J-Plax, Kibra, lahat kayo, doon ko na yan. Shoutout sa inyo lahat, pre. Kumbaga, doon ko na sila, si Suwail, sa pa yan, sila J-Plax, sila Kibral. Baga yan yung mga nung araw eh. Kumbaga,
sila yung bumabakbak na, ikaw nun, parang bihira kasi sulpot ka eh. Oo, sulpot pa lang. Bigla kang sumusulpot eh. Hindi pa ako yung tipong kasi hindi pa ako yung tipong masasabing parang full-time rapper. Kasi parang ginagawa mo lang siya that time. Parang Maisip mo lang mag-record. Sige, mag-record nga ako. Wala kang wala kang kota sa sarili mo na tangina, gagawa ulit ako susunod. Hindi ko kasi kumbaga sa akin sa artist kasi, hindi ko nakikita that time, hindi ko nakikita sa yung init. Parang yung potential nandun. Nandun yung potential. Pero yung gigit, hilig mo yung ba? luto, Tama. Wala pa. Sabi wala ko, pa. Syempre, hindi mo na ako kasi andito yung may mga mahilig eh. Andito yung may mga maiinit. Kung sino yung masipag. Kumbaga, yun yung sila yung bigyan ng bigyan. Ayun, binigyan ko ng binigyan. Sinong masasali sa rap con dito? Yan, ino-organize ko sila lahat. Tapos ikaw, pasulpot-sulpot ka. Ang nagtataka lang ako sa'yo, kada sulpot mo, iba eh. Iba yung nego. Tangabi ko, hype pero... Kumbaga, ang impression mo, kada lalapag sa studio, mas gumagaling. Parang 45 days, sisiw ka muna eh. Tapos, next na punta mo, puta, medyo ka na konti. Tapos next na punta mo, talagang palaki ng palaki. Nga sa parang ka na talaga, yung... Sabi ko, yun na. Nung time na nagpapa-hardcore na ako, yung nagpapa-collab na ako ng mga hardcore. Diyan na yun. 2015. Doon kita tinesting ngayon, sabi ko. Yan na yun. Meron na akong sabi ko may nagre-record dito, pasulpot-sulpot lang eh. Sabi ko, si Nego G ngayon, sabi ko, baka pwede ko na siyang i-line up sa inyo na kasi All-Star nung mga panahon na yun, hilig sa All-Star eh. Teka, wag mo muna sasabihin yung title Parang natutunugan ko kung anong track yan eh. Ano ba yan? Ano ba yung All-Star na yan? Ang alam ko na tumatak na nagpa-All-Star ako na yun Barang Pamatay yung kay Gato Joe. Pero ewan ko kung hindi ka naman dun una sumalang. Meron pa eh. Imahe ng letra. Hindi, imahe ng letra pagbalik na ulit ng Abalos. Kay Kid na rin eh. Tingin ko nga yung sa Barang meron pa. Hari ng Valenzuela. May ganun pa. Tama. Yung mga nauna collaboration ng Jackpot tsaka Prophecy. Parang, yun. Isa pa yun. Yun. Tapos, basta, tig-dalawa, di ba? Ayun yung unang attempt ko nga ng hardcore. Yung time naman na yun, nataon na busy na yung iba. Kasi, di ba, kasagsaga ng init. Kasi kung tutuusin, pwedeng ibigay mo dun si Merds. Kasagsaga ng init. Pwedeng ipalapag mo ron si Matisak. Pwede, kahit si sino. Harsh One. Maraming pwedeng si Husky. Kaya ako ang inano mo siguro availability. Ako lang yung parang tagsipag na ako eh. Tagsipag na ako ng time na yun eh. Kaya nung panahon na nung binigyan din kita ng spotlight na eto, putang na paiinitin ko tong batan to. Sabi ko, Nego G, sige, salang kita sa mga sa mga All-Star. Hanggang nung sinasalang kita, talagang mo na rin. Kumbaga na-adapt mo na rin yung galawan sa hardcorean, sa mga collab. Kaya sabi ko, iba to, ibang klase tong batan to ako. Sabi ko kung ito kasi hindi ko pa rin makita sa iyo nun yung parang pinakainit mo sa laro eh. Ngayon sabi ko, eto maghihilig lang to, sabi ko may mararating talaga to ako. Kaya nga talagang nakatadhana talaga. Yung pagrarap ko kasi nakatadhana talaga sa parang nagrap muna ako, nagpakilala ako ng konti. And then nung time na si Mr. Jude nandito na, nasa Crazy Family na, ganyan nagkaroon na rin ng mga TV guesting noon. Nung kasi, parang ang iniisip ko, recording eh. Kaya sabi ko, parang gusto ko naku-curious ako sa mga pinagre-recordan ko na bumibiyahe ako ng malayo, araw-araw, linggo-linggo bumibiyahe ako. Kasi init ko sa pagrarap, nandun. Pagka-record ko ng this week, kailangan next week may i-record ulit to. Sabi ko, ano kaya kung ako? Sabi ko, para doon na lang ako nagre-record sa sarili ko. Sabi ko, tayo na, baliktad pare. Nung nagka-recording ako, uminit yung pinaka-site ko dun sa recording, hindi na sa pagrarap. Kasi nga, sa hassle. Sabi, bukod dun sa hassle, kumbaga, gusto ko magpatalim doon. Paano yung mag-mix? Sabi ko, putang ano bang mga dapat? Sa production. Ano ba yung mga dapat? Doon ka uminit, yung gusto mo, doon mo nabuhos. Ngayon, yung rap magpaparecord ako na magpaparecord. Pero sa collab kala ko nga marami kang na sumasabay ka pa rin naman. Sumasabay ka pa rin naman. Pero isipin mo, simula nung nagka-recording ako, year 2012, wala akong kantang solo na nailabas. Kasi sa inyo na ako meron. Meron noon. Siguro, pero walang sampo. Wala na. Pero kung tutusin sa ilang dekada mahigit ko na recording, sipin mo kung tutusin kung tinoon ko sa pagrarap yun. So, syempre, balik tayo ron sa karera mo, no? So, syempre, hindi naman all the time
Hindi naman all the time na subaybayan din kita. Pero alam ko naman yung pagiging solid mo. Dumating din sa punto na nagkatampu-tampuhan tayo. Meron. Yun naman, parang kumbaga, it can happen to anyone na, hindi lang naman sa atin yun. Kumbaga parang sa iba, nangyayari rin yun. Kumbaga, alam mo naman sa industriya ng rap, kung maanuhan lang tayo ng konti, susubukan yung pakikisama natin. Kumbaga, magkakaroon ng malit na butas na darating sa punto na medyo magkakatampuhan tayo konti. Pero, kumbaga, hindi naman tayo ron magpo-focus Di ba? So, alam ko naman may mga ibang tao na nakakalam na nagkaroon tayo ng mga tampuhan. Pero, ang akin kasi, hindi naman tayo ron nagtatapos. Hindi. Ano yung nagkatampuhan tayo? Paano yung pinagsamahan natin na mas matagal? Tsaka yung mga ano na yun, yung tampuhan ay parang tungkol lang din sa rap eh. Tungkol sa rap lang. Ba't natin? Wala siya. Yung pinagsamahan natin, alangan naman kakalimutan natin dahil sa... Pero dahil nga, yung mga time na yun, parang early days pa na parang medyo mabababaw pa tayo eh. Kaya parang napalaki natin yun. Mapusok kasi tayo, masyado tayong tutok sa rap na... Nagpaparinig sa isigan to, mga ganyan. Ay, yung mga simpleng bagay na pinagmula na. Pero kung dito sa era ngayon mo yan, parang... Wala eh. Tayo na lang yung mga ganyang shit. Wala yan. Pero kita mo naman, at the end of the day, baga, tayo pa rin yung nagsalubong-salubong sa dulo. Kumbaga, music pa rin. Kahit paglayuin tayo ng, hindi naman tadhana. Kumbaga, paglayuin tayo ng panahon, tadhana yung talagang, tadhana rin mismo yung mag-aano sa atin eh. And then, yun na, syempre, isa yun sa mga struggle. Isa yun sa mga struggle na naranasan natin. Ngayon, syempre, sa karera mo, na syempre talagang inano mo yan halos dugot pawis mo yung nilaan mo dyan para marating mo yung kung ano meron ka. Ano yung mga struggle na talaga naranasan mo? Ano ba yung mga, syempre, di ba, kagaya ka rin, ano yung mga stepping stone mo? Nung nakatapak ka na, ano yung mga, kumbaga, ano yung mga nagpa-struggle sa'yo? Ano yung mga naging kasi, simula nung 2012 hanggang 2024, 2025, hindi naman talaga yan 13 years. Aktibo ako sa rap, hindi eh. Natigil ako mga 2016 hanggang 2019. 3 years din ako 3 years na. Kasi, tama. Parang tayo rin. Kasi, syempre, pamilyado, di ba? Yung mas inuna natin magtrabaho. Nangyari din sa akin yun. Nangyari din sa marami, halos lahat. Lalo sa Jackpot Music, lalo sa mga MC natin. Maraming gantong naging issue na natigil dahil sa pamilya. Sa pamilya, syempre, trabaho. Kumbaga, kumbaga ilang taon tayong bumabakbak sa rap. Hindi naman natin kaya. Pero ayaw nating bitawan yung rap. Hindi natin gusto eh. Hindi natin gusto. Kumbaga nandyan, alam natin na nandyan lang kasi. Talent kasi natin. Tsaka yung obligasyon talaga yung nag-ano sa atin na unahin mo ko. Nandyan yung rap. Nandyan yung rap. Kumbaga, kagaya nung sinasabi ko kanina, hindi natin kayang kunin kasi yung purpose ng rap sa obligasyon natin dun sa pamilya natin. Kumbaga parang hindi naman tayo gaya ng iba na talagang sumikat na kayang hindi tayo yung tulad para sa ng iba pamilya. Na parang may golden spoon talaga na bukod sa hindi niya na kailangan magtrabaho, may pampondo pa siya sa vision niya na rap. Kumbaga hindi mo kailangan hindi katulad natin na kailangan mo natin kumayod. Hindi ka pwedeng mag-rap nang walang kakainin yung mag-iina mo. Pwede ka mag-rap kung yung pamilya mo hindi gutom. Yun, pwede. Minsan nga hindi pa rin pwede kahit kahit na-provide mo na. dumating pa kahit ako dumating sa punto na na-provide ko na nga lahat kaso matayo pa rin ako mag-rap alam niya may hilig naman namin. Pero Boss Jude, isa sa pinagpapasalamat ko. Kasi ayun nga common problem ng mga MC yung ganyan dahil sa ganyang struggle natitigil sila sa mga passion nila. Pasalamat ko sa asawa ko kay Angie. Napaka-solid. Tangina. Wala akong masabi. Yan yung kilala. Alam ko na sinamahan. Kasi alam mo yung kahit zero, tangina wala naman ngayon. Pero yung pag ganyang bagay, actually, wag ka na mag-rap ka pa, magtrabaho ka, hindi. Pero sinuportahan niya yung diba? Alam niya kasi na hindi naman sa sinasabing, alam niya naman kasi na magaling ako, hindi. Alam niya kasi na parang ganito ko kamahal yung rap. Hindi ko naman sasayangin yung lahat ng oras na nilaan ko para wala akong makamit dito para sa ginagawa ko na to. Kaya, shoutout sa'yo, B, I love you. Mahal na mahal kita, salamat sa suporta. Wala yung Nego G na full-time sa rap na ganito. Wala yung suporta mong tunay. Tsaka magulang ko, mama, papa, love you. Pinatunayan mong rap lang, walang babae kasi. Talaga? Talaga, walang babae. Pinatunayan mo kasi na rap lang talaga yung bisyo. Walang halong walang halong pambababae talaga, di ba?
Mula natin, ano ba yung mga naging struggle mo nung panahon na? Siyempre, hindi naman nakita na... may mga alam... Ay na, nabanggit na ata yung struggle yung... Bukod dun parang wala na ata ako naging struggle. Yung bukod dun sa yun natigil tayo sa rap. Sa rap. Taon. And then, kumbaga... Ano pa? Ano yung ulit? Ano ulit yung nagpa-boom? Ano ulit? Saan ulit? Ito, alam ko eh. Ito, nung time na yun, wala tayong komunikasyon din na halos, di ba? Yung kamo na 2016 to 2019. Wala na tayong komunikasyon nun kasi wala na rin ako. Yung studio ko, iniwan ko sa Valenzuela pero parang hindi rin naman ako operate masyado rin dahil gawa ng busy talaga. Ako, sabi ko, uwi na ako ng Cavite. Sabi ko, yung gamit dyan na. Sabi ko, mag-record kayo, mga jackpot. Pero ako, uwi na ako ng Cavite, magpo-focus na ako sa pamilya ako. Ngayon, so, pagbalik ko ng 2019, di naman talaga ako nawala sa rap. Eto, ang nakita ko na nag-boom ka kasi talaga, pandemic. Yun na. Yun, dun ka, Nagulat din ako sa iyo nun 24 bars, Mark Beats Challenge. Di, tsaka wala ka namang hilig magsasasalita talaga sa contest eh. Boss, nabanggit ko sa iyo yan, alam mo yan. Nawala talaga akong hilig sa battle rap. Wala. Hindi bukod doon sa battle rap. Ay, sa contest. Sa battle rap. Yung mga ganyan na kagaya ng... Hindi talaga ako sanay talaga. 16 bars challenge, yung mga ganun. Wala ka talagang hilig. Nagulat nga ako sa iyo nung Record lang ako ng record ng kanta pero yung mga challenge na yun, hindi ko talaga inaanuhan yan eh. Nagulat talaga ako. Sabi ko, Nego. Sabi ko, ngayon, alam ko naman na talaga yung tinik mo pagdating sa pagra-rap. Kaya sabi ko, kasi iba eh. Yung sa'yo kasi parang rare. Baga parang sa'yo ko na naririnig yung mga barang. Yung ganon, flow na ganon. Which is talaga kagaya ng sinabi ko na pag-aralan mo si ganito. Kumbaga, syempre, nalaman natin kung ano yung struggle ni Nego G. Ngayon, syempre, sunod naman natin, tanongin kay Nego G is about dun sa mga humahanga sa kanya. Kumbaga, syempre, ang dami mga nagko-comment sa akin. Ang dami nagko-comment sa'yo eh. Dami ka mga maraming salamat. Marami ka nai-inspira sa mga ginagawa mo. Kumbaga parang sila na nagsasabi na, uy, bars yun ah. Ang ganda ng mga bars, mga barang, ang ganda. So, syempre, karamihan dyan, yung mga parang gusto maging next generation. Kumbaga, gusto rin nilang pasukin yung henerasyon. Anong ma-advise mo sa mga humahanga sa'yo? Kumbaga, yung, di ba, yung dedikasyon mo, kumbaga, parang gusto nilang makuha. So, yun, ano ba mga ma-advise mo sa mga humahanga sa'yo? So, ang masasabi ko lang, mabibigay ko lang sa inyo, guys. Siyempre, 7 bagay. Ibase na rin natin sa initials ng pangalan ko. Siyempre, simula tayo sa letter N. Letter N. Never give up. Yan. Wag kang susuko sa pangarap mo. Tuloy mo lang at ano man ang mangyari ko pa rin naman naanin yan eh. Although may maraming struggle sa una, magbubunga rin yan lahat. Tapos, pangalawa, expect the unexpected. Siyempre. Isa sa mga numero 1 yan. Kumbaga, hindi mo kailangan itatak sa isip mo na kung ano yung gusto mong mangyari, ay yun ang mangyayari. So, handa ka dapat palagi. Tama, sa outcome. Lagi may plan B, lagi may plan C. Hindi matatapos yan kahit hanggang plan Z. Kailangan mong may extra plano. Kung hindi mag-work, edi next ka sa isang plano mo. So, expect the unexpected talaga palagi. Tapos, G, grow. Kailangan mong matuto. Kailangan mong mag-grow, kailangan mong lumago. Hindi pwedeng mag-stay ka lang sa kung anong kaya mo lang, kung ano yung bagay lang na nagagawa mo. Hindi pwede yun. Kailangan laging may evolution. Tapos, H, humility. Number 1 dapat, humble ka lang palagi. Nakatapak palagi ang paa sa lupa. Number 1 yan para sa akin, especially sa akin, ay yung pinaka-favorito ko sa lahat. Humility. Tapos, O, observe. Obserbahan mo yung paligid mo. Siyempre, yung mga nakakasalamuha mo, yung mga nakakasama mo, kailangan mo ring salain. Tapos yung... Importante yun. Pangalawang letter G, gather information. Gamitin mo yung mga bagay na magagamit mo mula sa ibang tao na makabuluhan, makakatulong para sa'yo, para sa paglago mo, siyempre. Yung mga hindi mo kailangang pakinggan. Gamitin mo yung mga dapat at yung mga tama lang sa tingin mo makakatulong sa'yo. Tapos, pinakauli, why? Yes, you can. Kaya mo yan. Tiwala lang sa sarili palagi, tiwala sa taas. At yun lang ang masasabi ko. 7 things na pinakamahalaga. So, yun, no? Narinig na natin mula kay Nego G lahat ng mga pwede nating matutunan. Ano yung mga pwede nating pulutang aral. So, syempre, andun tayo. Gawa lang ng gawa, di ba? Gawa lang ng gawa. Walang magsasawa, no? So, ayun. At least, alam nyo na kung ano yung
maraming Buhay salamat ni Nego po G. sa So, lahat. yun. Lalo na sa Dope Hustle and Grow, Yes. syempre. Okay, tapos. Sa podcast namin na to, kay Mr. Jude, kay Boss L, maraming salamat po. Okay. Yeah. Siyempre, big shoutout nga pala sa mga gears natin. Nego, Yeah, siyempre, yeah, di ba? yeah. Kailangan natin may yan. Oh, Flip Top merch, syempre number one. Tapos, Flip Top merch din na Cup, Crown Manila, kay Sir Nico Manning, tapos kay Sir Benji Rayala, Hypebeat. Palagi kong giriyan pag sasabak ako ng Flip Top sa mga laban ko. Tapos, kay Kuya Cyro Navarro, Demon Bait. Puta ka na, oh. Demon bait na yan, ba yan? Puro ganyan na lang ba yan? Wala bang paugayan? Malapit na ako mag-birthday, Kuys. Hindi, shoutout sa'yo, Kuys. Tapos, Shoutout, Cyro Navarro. Aston Clothing and Mentality Clothing. Basta, lahat ng mga tropa na clothing at mga local brands, local merch. Shoutout sa inyo lahat, sa lahat ng mga naniniwala, nakikinig, sumusuporta at nakafollow kay Nego G sa Facebook, sa YouTube, or sa mga music platforms. Maraming salamat. Malaking bahagi kayo ng pagiging nandito ko. Kung nasan ako ngayon, hindi pa naman ako nasa puntong talagang mataas na, pero kung ano yung nandito ako ngayon, kasama ko kayo, kumpat ako na rito. Maraming salamat. Thank you. Jackpot Music, Hey, Baluarte. Jackpot Music. Baluarte. Siyempre, Baby Boy. Batiin natin yan, ang promotor ng Baluarte. Tsaka siyempre, batiin natin, True OGs yan. Sila, yan. Yes, sir. Sila, Boss J. Kila yan. Siyempre, mga OGs dyan sa may True OGs. Yan, shoutout Tsaka sa inyo. si katandem ko sa Flip Top, paring Pamoso. Shoutout sa'yo, pwede. Yan, si Pamoso. Yeah. Okay. Peace out. Peace. Ano?